Asa hmm. Ikaw na Nakakahiya. magtanong, ma'am. Bago lang kasi ako dito, eh. Hindi Ay, pa ako bakit hindi marunong pa kung anong yung ay, nasaan ka ngayon? dito sa Negros, Bacolod. Ay, Bacolod. Ang layo mo naman. Anong trabaho mo diyan? Kolektor sa isang lending company. Lending. Anong pangalan ng lending? Bawal bang sabihin or Eh, ano? depende. Sa uniform. Ha? Sa uniform. Ito, sa uniform ko. Okay. Wala ka bang sabit? Baka naman maraming sabit, ha? Grabe, marami talaga. Marami. Magtanong ka about sa akin, tatanungin kita ng about sa'yo mamaya pag natapos. Nahihiya ako. Ano, Bakit ka ikaw, ako ba baka meron nahihiya? kang sabit. Baka sabi mo yung sabit, ah. Ha? Kung sasabit lang, Diyos ko Lord, matagal nang sumablay. Ah, Yung dating sabit ko, kinuha ng hipag ko, kaya pinaubaya ko na. ganon, yung pangalan sabit. Wala, oh. Yun lang. Ang palagay mo sa akin, kalad ka rin. Hindi Joke. naman sa ganun. Marami Sabi tayong mo, dami passion. mo sabit. Hindi, syempre. Maraming dati, pero nakayanan naman lahat. Oh. Na-stress ako sobra gawa dun sa hipag ko kinuha yung ex ko. Ganon. May anak kayo. Meron, meron kaming anak, malalaki na. Mm. So, hindi ka na naganap ng ibang sasabitan. Years na akong ano, Walang time. walang time, puro trabaho, focus sa mga anak. Good. Nag-try ako Yun sa ang DJ kasi natutuwa ako dun sa mga napapanood ko kahit may edad na naghahanap pa rin ng makakasama. Pero importante naman talaga yun kasi kapag once na nagkaroon na ng family yung mga anak natin, may iwan tayong mag-isa. So, kailangan talagang may makasama sa buhay. Yung manloloko at saka hindi na, kuha ng iba, ganun. Kasi matanda ka na eh. Di ba, DJ? Ewan ko, Tama ambot ba sa yung sabi? langaw. Ambot sa langaw daw. Hmm. May iba ako. Taga saan ka pala? Saan lugar dito sa Pinas? Binangonan Rizal. Saan? Bingingani, Binangonan. Binangonan. Ano ba lengguwahe nyo? Tagalog? Ang mother and father ko is Ilocano. Pero kami, laking Binangonan na talaga. Ano kasi ako, hindi ako masyado marunong mag-Tagalog. Lunggo kasi ako eh. From Bacolod City. Sabi nila, Alam mo naman Ilonggo yun. daw, Ilonggo daw malambing. Kahit nagagalit na malambing pa rin. Hindi mo alam, nasasakaling ka na, malambing pa rin. Totoo nga ba? Siguro, tanong mo kay DJ, Lunggo yan eh. DJ, di Ang ba? Ilonggo, Tama yan. malalambing. Malalambing ang Ilonggo. Kasi meron akong naging baker na before kasi nag-abroad ako, nagtrabaho akong cashier sa bakery. Meron akong mga panaderong mga Ilonggo, bang babait niya. Ang tawag na sa akin, mga nanay ang tawag sa akin, mga baker. Mababait talaga yung mga Ilonggo. Mababait ang Ilonggo, wag lang talagang, depende kung Ilonggo ka nga, kung kakaiba ka naman sa kanila. Ilonggo talaga. Ilonggo ka, pure Ilonggo. Pure Ilonggo. Negros Occidental. Girl dyan, ba't di ka makahanap? Pero Ilonggo daw, pero Negros. Wala na gano. Bakit yung hitsura ba ang kailangan, hindi yung ako naman hindi naman ako tumitingin sa pangit or ang gusto ko lang yung marunong sa buhay. Kasi hindi naman din ako babaeng basta laang nakatiyaya sa mag-antay na lang ba ng grasya. Ganun. Marunong din naman akong maghanap buhay. No, kasi dito sa amin mostly hinahanap yung itsura talaga.
Aanhin mo ang itsura. Kung sasakit lang ang ulo mo, edi doon ka na sa... Sabi nga, sabi nga nila, mas maganda daw umanap daw ng packet para ibigin ka ng Manat ka ng tunay. pangit. Tama yun. Oo. We, What time na ba ngayon dyan? Ha? Ano? Anong oras na ngayon dyan? Magpa-5 na. 5 p.m. 5 p.m. Oo. 10 o'clock. 10 p.m. dito sa Pinas. Tama yan. Alam mo kung dito, 10 p.m. naman dyan sa 5 5 hours delayed. hours ang difference natin. Kailan uwi Bakit mo? is- Ako? Dapat nga, nakauwi na ako nitong April, naggera-gera. Kaya nag-extend ako. Siguro December or January. Kapit na yan. Malayo pa. Iwan pa. Pag magbago pa isip ko, edi mag-extend ulit ako. Wala naman din kasing gagawin ko. Extend mo, padami ng pera, di ba? Ha? Extend ka ng extend, magpapadami ng pera. Oo, hindi pera ang dumadami, resibo eh. Resibo ng mga Normal lang yan sa mga katulad kong nagtatrabaho dito. katulad yan. Resibo. Talaga. Ano naman, may pundar na ako. Ang importante, may pundar ka. May pundar ka na bahay, pangkabuhayan. Yan ang importante. Bahay pa naman. Siguro pag nag-for good na. Kasi para mahirap mag-for good din ka na, pag tapos pangkabuhayan. hindi naman daw yung magmamanage. Wala din. Maganda yung mag-business ka, nag-for good ka na, para ikaw mismo ang magmamanage dun sa business na gusto mong. Tama. Kasi pag inano mo sa iba, hindi mo talaga maasahan. Maganda pag ikaw Oo, yung katulad mo, extra income din ako, nagbenta ako ng mga Rolex na watch. Wala. Puro padala lang yung puhunan, walang bumabalik. Kaya tinigil ko na. talaga. Nagbibinta ka ng mga Rolex na watch? Kaya padala mo dito Tas sa Pinas? nagbenta rin ako dati nung haba pa yung grams ng 18K. Ngayon di ko na kaya kasi sobrang taas na ng gold. Buti ngayon nag-roll back ulit. Kaya lang ayoko nang magbitaw ulit ng ano kasi walang bumabalik, puro ano lang. Mahirap Puro lugi. pagka hindi ikaw. Lugi. Lugi yung business. Oo, yung Mas maganda padala lang ng padala ng ano, tapos may pagkatiwalaan kang tao, yung pinagkatiwalaan mo, lulukohin ka lang din. Wala kang laban kasi nasa ibang lugar ka, malayo pa. Kasi nula ang i-block, i-restrict ka, di wala ka ng habol. Kaya tinigil ko muna. Dapat Pero sa pamilya mo. inshallah, kahit na sa pamilya ko, kasi pagdating sa cash bus, ang pera, maraming nasisira. Ilang beses na akong nadali, kaya nakakadala na. Ngayon hindi ko na kayang mag-ano ng gold kasi malaki ng capital. Magkano bang gramo ng gold ngayon? Dati Siguro nasa 9,000, 13,000 yung 21K. Nung nagbenta ako, nasa 4,000 lang. change topic. Ayan, Change topic. Magsalita ka kasi baka bawal yung pinag-uusapan natin. Puro gold yung Kailan pinag-usapan eh. Ano pa yung kwento mo? No, mamaya, marami tayo. Len? Sabi ko, ano pa yung kwento mo? Ikwento mo na lahat. Marikinig ako. Bawal yun. Ikaw ba magkwento? Tungkol sa sarili mo, ano na lang ba parati? Ang daldal ko na. Ako? Gusto mo ano ko yung buhay ko? Baka iiyak ka. Hindi, sa totoo lang. Thanks God sa naka-recover ako ngayon, nakabalik sa trabaho.
kasi noong 2025, year 2025, nasa month siguro ng mga October yata, na-operahan ako sa spinal. Ah, May tumubo na bukol sa spinal ko. Parang paralyzed talaga yung yung sistema ko eh. Hindi na ako makalakad. Lahat, hindi na ako kahit magbihis ng damit ko, hindi ako makapagbihis. Magsuot ng pantalon o kahit sinturon, hindi talaga Buti nga yun, bumalik na sa normal. Hindi naman normal talaga na bumalik. Normal na At least nakapagkilos ng matiwasay. Tapos nakapagbalik sa ganon. Yan. Yan sabi ng Israel. buhay. Amen. Ano po ba nangyari, sir? Kayo? Nagkabukol Marami. Nagkabukol kayo sa spinal? Oo, may tubo na bukol kasi kolektor ko. Maraming beses na ako na-aksidente. Saan? Ha? Naksidente saan? Sa motor? Oo. Lasing siguro yung motor. Nadala na. Motor namin. So ilang beses ka na disgrasya sa motor kaya ganon? Nagkaroon ng bukol yung spinal cord mo? Siguro may nadugo. Wala naman kasi symptoms eh. Lumabas yung symptoms na acute na hindi na ako makalakad ng masyado. Baka nag-bleeding yung nag-bleeding nung na-aksidente ka sa motor? May internal hemorrhage ba? Wala naman, walang sign, walang symptoms eh. Bigla na lang may tumubo sa spinal ko. Yun, nakita sa MRI. Yun, kailangan talaga alisin. Hindi, surgery talaga. Surgery yung pinaoperahan ko. Tinanggal yung yung spinal cord? Yung bukol? Yung yung bukol, yung diagnose ng doktor, tumor eh. Basta bukol, tumor yun. Kaso naman. Dalawa yan, sir eh. Baka baka dalawa kasi yan pag tumor. Kasi kung isa lang tinanggal, sigurado may isa pa. Hindi sinabi ng doktor? Hindi sinabi? Bakit tumor? Di ba pag sinabing tumor, dalawa? Biopsy nga, naman daw hindi naman cancerous daw. Kailangan lang talaga tanggalin. Kasurvive. Makapagbalik sa trabaho. Bless ka pa rin. Maganda. Yan ang pinapasalamatan ko kay Lord at binigyan ako ng second life. Second life. Magpasalamat talaga tayo kasi kahit marami kang pera, kung may karamdaman ka naman, walang useless. Totoo. Useless talaga. Pero hindi ko pa time siguro. Marami ka pang mission dito sa lupa. Mag-asawa ka pa kay madam. Imbitahin mo pa ako. Siguro, ako dito sa lupa. Kaya hindi pa ako ginawa ni Lord. Sabi niya, meron ka pang mission meron pa akong papagawa sa iyo. Madam, ikaw. Mag-iiyakan na lang ba tayo dito? Huwag naman iiyak. Naku, Diyos ko, kung sa maraming pagsubok, stress lang, talagang tumibay na ako dito. Ang dami ko nang dinaanan. Wait lang. Sige. Yes! Wala na. Tinawag na ng amo. Okay. Ang dami. Ganitong oras kasi, nagsasaing pa ho sila, nagluluto eh. Sa Saudi. Okay, I'm coming. Ang bagal mo kasing tumawag, kaya tuloy nag-busy na. Pero hayaan mo magaan mga yan.
Ano, nang magagawin ka ba? Ano, baka importante yon. Baka mapagalitan ka Hindi, dyan. parating na yung mga amo ko galing sa trabaho. Mga doktor kasi amo ko. Ayun, Gusto ni Baba, yung timing, before pwede na ka magpa-check up dyan, magpakonsulta ka, sir. Mga amo ni madam. Yan sa amo mo. Oo. Doktor kasi. check up dito. Dito sa Saudi, kapag may sakit ka, kahit even you have a surgery ng katawan mo, gusto mo magpa-surgery, libre dito. Wala, hindi katulad sa Pilipinas na konting galaw mo, pera dito, free ka. Kahit sa gamot mo, free ka lahat. Talaga. Ma'am, Hmm? ganda pala. Mag-abroad ka na lang kasi mas maganda rito kapag ka Siyempre, hindi naman natin gugustuhin na magkasakit tayo. Siyempre, hindi naman natin alam kung kailan tayo malakas, di ba? In Ako nga case dati lang. dito na disgrasya, yung kamay ko parang na ano ng machine, nadalig. Sinergery ako dito, libre lahat. Talaga. So, Amo hindi na ako ko, pwede thanks God. makapag-abroad eh. May edad na. Tapos, di nakapagtapos ng kolehiyo. Dito, dito na lang ako sa Pilipinas. Nasaan may asawa ka ba dati? Oo, siyempre. Meron. Naiwalay din Nasaan ka. na siya? Andun sa kanila. Oo. Kami na dati hindi hiwalay. Pinaubaya ko na talaga sa hipag ko. Yung asawa ko, Kaming- hindi sumama sa iba. Kaso lang siya nakipag-iwalay sa akin kasi that time wala akong matinong trabaho. Siyempre, basta maraming story. Sige. Long story. DJ, Yes, Pao. cut ko na po muna. Baka dumating na kasi, hindi pa nakaprepare yung table. Sige. Maraming salamat. Good luck. Hanggang orimos pa si sir, nagpinto pa nga si sir, bakit binata siya ngayon eh. Sabi niya, may asawa siya dati, nga lang asawa ang nakipaghiwalay. Kasi wala siyang matinong trabaho nung araw. Nung narinig ni sir, ni madam, yung paalam na kagad si madam, nung narinig ni madam. Nung araw pa naman ho yun, ma'am, na wala pang matinong trabaho. Ngayon naman, matino naman si sir kausap. Matino naman yung trabaho eh.